So, ayun, welcome back to our channel mga boss. So, ang next lesson naman natin is yung attributes dahil tapos na tayo sa mga HTML tags, no? So, ano ba yung attributes, no? Yung attributes is sa mga tags, may kanya-kanya sila mga attributes of kailan lang, no? Example, ito lang natin, to yung controls. So, yung audio na tags, sila lang ang merong controls sa video, no? Tapos tong input, sila lang yung merong attribute na type tsaka placeholder, no? So, ang tawag dyan mga boss is attributes. Bali ngayon, isa-isahin natin yung mga nagawa natin kung anong mga meron attributes sila, no? Example dito sa HTML tag, no? Bali meron tong attribute na lang. Sabihin yan, language. Sabihin yan, English, FR, yan. At iba pa, ano. So, ngayon, lagyan natin N. English na mga boss. Meron din ES, Espanyol, Spanish, FR, ENUS, at iba pa. So, ngayon is, ang language lang na muna natin natin, English. Ang sunod naman natin dito yung headings, no? Sa headings natin, mga boss, dito, ang attributes niya lang is yung ID, class, style. Ito yung mga pinaka-common na merong attribute sa lahat ng mga HTML tags natin, no? ID, class, style. Bali yung ID, kung anong ID niya, example, H1. So, magagamit mo tong ID na to boss sa JavaScript and CSS. Susunod, gagawa natin ng tutorial about doon yung sa CSS at JavaScript. So, ngayon, puro HTML muna tayo, no? So, ganoon din sa class, magagamit din natin to sa JavaScript and CSS. Sa style, hindi natin siya magagamit sa JavaScript, no? Kasi, ay pwede rin din naman natin siya magamit kapag click ng button, iba mo yung kulay, something ganon. So, style din yun na pwede natin siya baguhin. Pwedeng class, pwedeng style. So, ang tawag dito is inline, no? Pwede ka mag-inline something, example, value, color, red. So, kung papansinin niyo mga boss, naging red siya, no? Kasi naglagay tayo ng style na color. So, ang class naman, sabihin natin siya ng H1 ulit. So, ang class, magagamit naman natin siya sa CSS and JavaScript. Pero susundan natin yon. So, sa H2, halos same lahat lang sila ng mga common attributes, no? Yun lang ang meron sila. Ganon din sa paragraph, wala silang kakaibang attributes. So, meron lang din silang tatlo, no? Ganon din sa strong, tsaka sa emphasis, dun lang. Sa BR naman, wala tong HTML attributes, no? Bali, ganyan lang talaga sila. Pero pwede mo din lagyan kung sakaling gagawin mo siya ng something logic. Pero kadalasan, break lang talaga sila, no? So, ang HR naman ay meron din, halos same lang din naman sila kung lalagyan mo sila ng ID, style, color, red. Dito naman tayo magkaroon ng bago, no? Sa href. Sa href ay anchor nila. Sa anchor natin. Sa anchor, meron tayong attributes na href, target. Pwede pa natin lagyan ng title, open, Google. So, ang title yan, kapag hinover ko to, kapag yung cursor na to, napunta siya dito, may lalabas na, napansin niyo, open Google. So, ganun ang trabaho niya sa mga button, no? Title. Tapos, ano pangalan kapag sakaling
yung cursor natin naglapat dito. So, magagaya na open Google. Dito naman sa UL natin, meron tong attributes na class na pwede rin. So, gano'n lang din ang gumagana ang UL, no? Halos same lang sila. ID, class, style. So, punta naman tayo sa OL, no? Sa OL, meron din tong unique na attributes, no? Sample, start. Kung anong start magsisimula. Sample, 2. 2 agad. So, 1, 4. So, pansin nyo to, no? 4, 5, 6 agad siya nag-umpisa. 3. So, yun. Then, meron pa siyang isang attributes na kakaiba din, na reverse. So, pansin nyo, nagbaliktad naman siya. No? Mabaliktad. So, ganun nang ginagawa na itong attributes natin dito sa OL. Tsaka, ano pa ba sa OL? Meron pa ditong isa, bali meron din tayong type na tinatawag. Example, di ba number siya? Pwede natin siyang gawing ABC, no? Kaya A, sa number, 1. So, ganun lang gumagana na pwede kung anong gusto gawin, by letter, by number, kayo na bahala dyan, no? So, yun. Then, ang susunod naman natin is yung sa table natin. Sa table, pwede ito magkaroon ng border na attributes, no? Example, border. And, so, pansinin nyo, mayroon tayong border dito, no? Then, sa T-head, wala naman yan. Class something ID din. Sa TR, class din naman yan. ID, something. Kung anong gusto yung lagyan. Then, sa TH, yes, pwede natin siya lagyan ng call span. So, mag-a-adjust siya. Bali, yung column niya magiging dalawa, no? So, yan, pansinin nyo. Sinakop nyo na to, no? Then, sa table body, class din lang naman yan. Then, sa TD, kasi yung TH natin meron. Sa TD naman, tinatawag is row span. So, wala nangyari kasi 1 lang din naman siya. So, yan, no? Yung number natin, kinuha niya yung dalawang row. So, pansinin nyo. Bali ito, bumaba na, no? So, buray natin. Ayusin lang natin. Then, ano pa ba? Dito sa image naman, ano ba image natin? Halos, ito lang din naman, pero pwede tayo magdagdag ng width kasi sobrang laki, no? Kung papansinin nyo. Yung image natin, sobrang laki, no? Ngayon, meron silang attributes sa image na para makontrol natin ang width and height, no? Kaya natin width, 200. Ay, lumiit. Yan. Then, ang height, yan, 200. So, laki natin yung width. Masyadong na-stretch. So, yan. Sorry. So, ayun yung mga attributes ng image, no? So, dito naman sa audio natin, so ngayon meron tayong controls. So, nakaraan lesson natin, meron tayong nilagay na autoplay, yan, auto, yan, nag-autoplay na siya, no? So, meron din autoplay din, meron din loop. Kumbaga, kapag tapos niya, automatic, babalik lang siya, no? Paulit-ulit lang siya, no? Then, ang video naman, halos same lang din sila, no? Merong autoplay,
Loop, muted. Then, meron din siyang width kasi masyado malaki yung video, no? Ito yung, ano, width. Yan, parang, wait lang, tangan ko yung autoplay, maingay. Then, yan, meron siyang height. Yan, okay na yan. So, ay ito lang yung mga meron silang attributes nila dito sa image, audio, video. Dito naman sa form natin, meron tong action na tinatawag, no? Action and method. Action slash kung yung action na to, anong gagawin ng form na to kapag nag-submit siya, no? Siya mare-redirect siya ng URL. Sa ngayon, hindi mo natin siya pag-aaralan kasi more on HTML pa lang tayo, no? Then, method. Meron yan, get, tsaka post, no? Depende na para siyang REST API, put, patch. Susunod, pag-aaralan pa natin yan ng mas detail, no? So, dito muna tayo sa mga basic natin. Dito naman tayo punta sa label is ID. Pwede magkaroon ng ID. HTML4 sakali. Then, input. Itong input to is unique din siya. Mga attributes niya, no? So, marami siyang pwedeng gawin. Type, placeholder, required. Kasi kapag may required, ibig sabihin, ano siya, no? Input, mga tinatype, kaya may required mga, ito mga tinatype siya dito. Kaya magkakaroon siya ng required, no? Pwede magkaroon ng read only. So, di ka makapag-type. Then, disable. Sabihin, disable siya, no? So, ganito yung gumagana yung input field natin. Halos same lang din naman sila ng mga input. Ang pinagkaiba nila, mga type. Then, ano pa ba? Ano pa ba wala tayo dito? Siguro sa button. Sa button, halos same lang din naman sila ng input, no? Kaso ang input, pwede mong gawing button, pwede mo siyang gawing input field, kagaya nito. Sample, paano ba natin siya gagawin parang button, no? Copy natin to. Type. Submit. Ayan, no? So, ganyan nangyayari yung input na button. Tapos sa button naman, meron din naman tong disable. Meron din itong disable, syempre. Yan, halos same lang sila, no? Si input, pwede siyang maraming gawin, no? Ilan ba yung mga, ano na ito? Pwede siya mag-color, color picker, ano pa ba? File, file, importante pala yung file kapag mag-upload tayo, no? Ng mga file, date, date. Ano pa? Time, URL, parang text lang pero kailangan URL, date and time, local. Yun. Kailangan date and time. Pag date lang talaga. Ngayon, kasama ng date and time. Hidden. Ito, hidden din. So, nawala siya pero naka-hide lang siya pero nandyan lang, no? Parang ganun. Parang naka-invisible lang siya dyan. Pero naka-hidden lang, no? Ang gulo, no? So, radio button, checkbox.
Gano'n. Siguro ipakita natin lahat ng mga ano meron sa input 'no. So, lagyan natin tayo dito, isa-isahin natin. Wag na yung buttons, checkbox, tayong BR. Tapos, radio button. Yan, BR ulit. Color, BR ulit. Date, copy natin tong dalawa. Date, time, local. File. Ito, di naman ito kaya ginagamit yung image, yung month, kalamitan ginagamit. File, email, color, checkbox, date, date time. Ito, date range. Date range. So, pa, daming type na itong input na to. Yung display natin mga kalamitan ginagamit, no? So, halos ito lang ang ginagamit dito lagi, no? Paboray na natin. Meron tayong checkbox, radio button, color, date, date and time, file range. Meron tayong input, text, email, number, password, no? Ayan. Siguro maganda lagyan natin ng mga label. Ay, hindi. Label para sa ganda. Checkbox. Yan. Radio. Color. Date. Date and time. File. Range. So, yan. Meron tayong checkbox, radio, color, date, date time, file, tsaka range, no? Meron tayong text, email, number, password. So, ito lagi yung mga ginagamit sa input tags, no? Input tags. So, yun. Sa ngayon, ito lang muna yung lesson natin for today. Then, ang susunod naman natin siguro, CSS na tayo, no? So, thank you sa mga manonood. Please follow, comment kung may comment kayo. Thank you, guys. Bye-bye.